Bluetooth mode. Kaya po sa pagpapatuloy po natin, dinilang tayo ng Panginoon na huwag po tayo papatay. Sapagkat ito po ay aaming na utos ng Diyos at ang kabayaran po nito ay hell. Kaya tayo po ay matakot pumatay ng ating kapwa sapagkat pagbabayaran ka ng Diyos. Ang Diyos lang ang lumikha sa atin at siya lang din ang pwede kumuha ng sino lang buhay natin. Wala pong sino lang dito ang exempted sa salita ng Diyos. Ako at kayo, tayo pong lahat ay hindi dapat nilalabag ang salita ng Diyos sapagkat ang Diyos ay matulid kung humatol, walang nakaliligtas sa Diyos. Sa kasamaan ng tao, tayo po lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Walang sino man ang hindi haharap sa hukuman ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa atin, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, kaya wala tayong sino lang karapatan na ikaw ay pumitil o pumatay o manakit sa kapwa mo. Dapat tayo po ay nag-iibigan pare-parehas sapagkat tayo po lahat ay pare-parehas nilikha ng Diyos. At mahalaga ang buhay ng tao, mga kapatid. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos sa Exodus chapter 21, verse 12, He that smiteth a man, so that he die, shall be surely put to death. Dito inulit ng Panginoon, nilawig ng Panginoon ang ibig sabihin ng pagpatay. He that smiteth a man, so that he die, shall be surely be put to death. Kapag daw ikaw ay pumatay ng tao na hindi ikaw ang lumikha sa kanya, ikaw, ang sabi ng Panginoon, you shall be surely put to death. Ikaw daw ay mamamatay din. Kaya nga meron tayong kasabihan, kung sa baril ka nabubuhay, sa baril ka din mamamatay. Kung sa patalim ka nabubuhay, sa patalim ka din mamamatay. Mga kapatid, napakaganda ng buhay ng tao. Napakasayang buhay sa mundong ito kung tayo lahat ay nagmamahalan, nagpapatawaran, nagkakaisa, nagre-respetuhan, nagtutulungan, walang inggitan, walang selosan, walang pagtataniman ng galit, kundi tayo lahat magpapatawaran, tayo lahat magtutulungan, tayo lahat ay nagmamahalan sapagkat ang Panginoon, yun ang design sa tao. Umasok lang ang kasalanan nung sumuway sa ebat si Adan sa tao. Kaya ngayon ang tao ay namumuhay sa kasalanan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Parang ang pagpatay ngayon
ay para bang kinatutuwa pa ng ilan. Mga kapatid, tandaan mo, meron tayong Diyos na nakikita ang lahat ng ating ginagawa. Meron tayong Diyos na matuwid kung humabol at walang makaliligtas sa Kanya. Kahit gawin mo yan ng palihim ang pagpatay, kitang-kita yan ng Diyos. Kung sa tao makakapagkubli tayo o may tatago natin yung ating krimen, sa Diyos hindi po. Subalit kung ikaw ay kapatid, nakagawa nito, pagsisiyan mo na. Pagsisiyan mo hanggat ikaw ay may panahon, may oras pa. Sapagkat kapag namatay ka, na hindi mo na pagsisiyan ang iyong pagpatay, kapatid, mananagot ka sa Diyos. Walang papasok sa langit na pumapatay ng kapwa niya. Kagaya si Abel at si Cain sa Bible, hindi po ba magkapatid? Nagsalusan silang dalawa, nagkaroon ng inggitan, nainggit si Cain kay Abel at pinatay ni Cain si Abel. Mga kapatid, anong sabi ng Diyos kay Cain? Nasaan ang iyong kapatid? Ang sabi ni Cain, ako ba'y hanapan ng nawawalang kapatid? Ang ibig lang sabihin ng Diyos doon, tayo po ay magkakapatid, tayo po ay isa lang ang lumikha sa atin. Dapat tayong magmahalan, dapat tayong magpatawaran, huwag tayong magpaligsahan. Sapagkat kung tayong lahat ay gano'n ang magiging kaisipan, tayong lahat pare-parehas pagpapalain ng Diyos. Ang nais ng Diyos sa tao, pagpalain tayong sabay-sabay. Lahat tayo, anumang status mo ngayon sa buhay, mayaman ka man, mahirap ka man, kapatid, kapag meron kang Panginoon na ikaw ay magtitiwala at susunod sa kanyang mga salita, kapatid, darating din ang panahon mo. Mag-antay ka lang. Mag-antay ka lang. Kaya sabi ng salita ng Diyos, surely be put to death. Kapatid, pag ikaw daw ay pumaslang ng tao, asahan mo yan. Ang kamatayan mo din ay meron rin gagawa sa iyo ng ginawa mo. Kung ano ang tinatanim natin sa tao, yun din ang gagawin sa atin ng tao. Kapag ikaw nagtatanim ng galit, galit din ang babalik sa iyo. Kapag ikaw ay nagtatanim ng kabutihan, kabutihan din ang babalik sa iyo. Kapatid, kung ano ay tinatanim, yun ang kanyang aanihin. Pag nagtanim ka lang karahasan, karahasan din ang babalik sa iyo. Kaya mga kapatid, sa paralan natin ngayon, ang iba nagtatakot dahil sa kabi-kabilang patayan. Kapatid, winawaligan tayo ng Diyos. Huwag tayong gagaya sa kanila. Huwag tayong papatay. Huwag tayong maiinggit sa kapwa. Tayo po lahat ay dapat mag-ibigan. Tayo po lahat dapat magtulungan. At huwag natin ilagay sa ating mga kamay ang batas. Ang batas ay nasa kamay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang paghihiganti ay nasa akin. Kaya sabi ng Panginoon, ang paghihiganti ay nasa akin upang hindi ka magkasala. Sapagkat ang Diyos ay magpaparusa doon sa pumatay sa iyong kasama o kakilala, kapatid, ipaubaya mo sa Diyos. Hindi ka na magkakasala, ikaw pa ay pagpapalain ng Diyos. Kaya si Cain, dahil pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel, dahil sa inggit,
sa kanyang kapatid. So dito mas malalaman natin ang tao kaya pumapatay minsan dahil sa inggit, dahil sa nalalaman siya ng iba. Kapatid, si Abel, siya po ay naglingkod sa Diyos ng tapat. Si Abel ay inihandog sa Diyos ang pinakamainam. Subalit si Cain, hindi niya inahandog ang pinakamainam sa Panginoon. Kaya ang tinanggap ng Panginoon yung handog ni Abel. Kapatid, kapag naman ikaw ay gumagawa ng mabuti sa Panginoon at sa kapwa mo, wala kang dapat ikainggit sa sino man. At tayong lahat, may kanya-kanya tayong talento. Meron tayong kanya-kanyang time para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Ang di mo lang alam, araw-araw binibless tayo ng Panginoon. Hindi mo lang alam, sapagkat kakatuon ka sa mga negatibo sa buhay mo. Dapat ba tayo mag-focus kung saan mabubuting bagay? At mga kabataan ngayon, nagiging violente at minsan na ay pumapatay na rin sa murang edad. Tandaan po natin, kapag ang isang bata ay pumatay, nanakit ng bully, hindi na po yan inosente. Lahat ng kabataan niya, basta alam niya na ang tama at mali, siya po ay parurusahan na sa hell. Wala po exempted sa Diyos. Ang Diyos natin ay matuwid kung humatol. Kapag ang bata ay nanakit, ng bully, pumatay, alam na po niya ang tama at mali. Pag ang batang yan ay hindi na-disiplina, yan po ay pupunta sa hell. Pag yan po ay namatay. Maging ang mga batang masuwayin sa magulang, lumalaban sa magulang, sumasagot-sagot sa magulang, nagdadabog sa magulang. Kapatid, pigilan mo yan, pagsisiyan mo yan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala tayong ginawa na masama ay hindi tayo pananagutin ng Diyos. Sa Pilipinas, akala ng iba ay walang Diyos sa Pilipinas. Kapatid, ang ka nagkakamali. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob ay siya rin Diyos ng Pilipinas at ng buong mundo. Kung paano ang Diyos ay matuwid kung humatol nung panahon ni Moses, ganon din sa panahon natin ngayon ang Diyos Ama ay matuwid kung humatol at walang nakaliligtas sa sino mang tao na gumagawa ng masama sa kapwa niya na hindi ahatulan ng Diyos. Kailangan niyang magsisi sa kanyang mga kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Hesus upang siya ay mapatawad sa kanyang kasalanan. At ang sabi pa ng Exodus 21:14, but if a man come presumptuously upon his neighbor to slay him with guile, thou shalt take him from mine altar that he may die. Ang Diyos na nagsabi, kapag daw ang tao nagyayabang pa sa kanyang pambubuli, sa kanyang pananakit sa kapwa, sa kanyang pagpatay sa kapwa, kapatid, matakot ka. Matakot ka. Anumang oras, pwede kang parusahan ng Diyos. At ang mga gumagawa ng kasamaan sa mundong ito, ay meron na silang kahatulan dito pa lang sa lupa. Unless sila ay mag-repent at sumampalataya kay Jesus. Lahat ng ginagawa natin,
masama sa ating kapwa ay may katapat na kaparusahan sa Diyos. Walang nalilingid sa Diyos, walang naitatago sa Diyos, at walang imposible sa ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sila na nagyayabang na pumatay ng kanyang kapwa, na para bang sinasabi niya, walang nakakita sa akin, kapatid, isa kang hangal, sapagkat lahat tayo ay nakikita ng Diyos ang ginagawa natin. Kahit ilang bilyon tayo dito sa mundo, ang Panginoon nakikita tayong lahat. Matuwid o masama, nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Ang Panginoon na nagsabi, He shall be surely be put to death, that He may die. He that is smited, ito pa po ang isa, He that is smited his father or his mother shall be surely put to death. Ang sila daw na pumatay ng kanilang mga magulang, ang sabi ng Panginoon, kailangan siyang mamatay. Kailangan siyang parusahan. Kapatid, ang ating mga magulang, yan po ay dapat nire-respeto, yan po ay dapat minamahal, lalo na po kapag sila ay tumuntong na sa edad na wala na silang kakayanan, na tayo ay wala na silang kakayanan, na sila ay alagaan tayo naman ay mag-alaga sa kanila. Kapatid, kaya ka nabuhay sa mundong ito dahil sa kanila. Niloob ng Panginoon sila maging magulang mo upang palakihin ka sa araw ng Panginoon. Pagkatapos, nung sila ay tumanda na, gaganunin mo na lang sila. Kapatid, malaking kaparusahan sa Diyos ang gagawin mo niya. Ang sabi ng Panginoon, lalo pag sila'y pinatay mo. Marami sa atin dito, hindi man pisikal pinapatay, subalit yung mga salita na binibitawan mo sa mga magulang mo na para mo silang pinapatay. Kapatid, matakot ka sa Diyos. Ang Diyos niligay ang mga magulang para sa mga bata, sa mga anak. Sa bawat pamilya, naglagay ang Diyos ng tatay at nanay para yung mga anak nila palakihin sa Panginoon. Pagkatapos, lalapastanganin mo ang iyong magulang. Matakot ka sa Diyos. God forbid. Ang sabi ng salita ng Diyos, shall be surely put to death. Actually, ang merong isang istorya na isang bata, isang patotoo na totoong nangyari. Merong isang Kristiyano, dinala ng Diyos sa hell, pinakita ng Diyos ang hell. Sabi niya, Lord, bakit ang daming bata dito sa hell? At meron siyang kakilalang bata na kamamatay lang na punta sa hell. Siguro ang edad noon wala pang 10 years old. Pinakita ng Panginoon ang buhay ng batang iyon. Yung batang iyon, nung siya'y nabubuhay, wala siyang ginagawa, kundi puro computer, puro cellphone, at hindi mautusan ng magulang, hindi sumusunod sa magulang, sumasagot sa magulang. Hanggang isang araw, noong bago siya mamatay, inutusan siya ng magulang niya at hindi siya sumunod. At tumakbo siya palabas at nasagasaan ang batang ito ng sasakyan. At napunta siya sa hell. Mga kabataan, mga bata, basta alam mo na ang tama at mali, meron ka ng pananagutan sa Diyos. Lahat tayo, basta alam na natin ang tama at mali, may pananagutan ka na sa Diyos. Wala pang exempted sa Diyos.
Kaya tayo lahat makasalanan. Iba't ibang anyo lang yung ginagawa nating kasamaan. Tayo lahat ay dapat magpakumbaba sa Diyos, humingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kahit yan ay pagpatay, kapatid, kaya kang patawarin ng Diyos. Lahat po tayo kayang mapatawad ng Diyos. Kapatid, walang sino man sa atin dito ang hindi mapapatawad ng Diyos. Lahat tayo, pag tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos, tayo po ay patatawaran ng Diyos, lalo na galing sa puso mo. Basta panalangin mo mula sa puso, at ikaw ay totoong nagsisi sa iyong mga kasalanan, kapatid, kaya kang patawarin ng Diyos. At kapag ang Diyos nagpatawad, nililimot niya na yung nakaraan mo at ikaw ay magiging malinis sa araw na yun. Kaya sinabi niya kay Mary Magdalene, ang mga Pariseo gusto siyang batuhin upang mamatay dahil sa pangangalo niya. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man walang kasalanan sa inyo, ang unang bumato sa kanya. Wala pong naglakas ng loob bumato sa kanya, sapagkat alam nila na sila din ay nagkakasala. Kaya mahirap pong magturo ngayon. Ikaw masama ka, ikaw makasalanan ka. Lahat po tayo nagkakasala sa Panginoon. Kaya lahat po tayo ay dapat lumapit sa Panginoon, magpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon. At tayo po patatawarin ng Diyos. Gaano man kasama ang iyong ginawa, gaano man kalaki ang kasalanan mo. Kapatid, pagkasalanan po, lahat po yung kasalanan. Walang malaki o maliit sa Panginoon. Kaya tayo po ay lumapit sa Panginoon habang tayo po may oras pa. Habang ikaw ay nabubuhay pa at may pagkakataon mo pang magsisi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag ang tao namatay nang hindi siya nakapagsisi sa kanyang mga kasalanan, pupunta po yan sa hell. Wala pong purgatorio. Hell and heaven lamang po. Kaya po mga kapatid, habang tayo po ay may pagkakataon magsisi sa ating mga kasalanan, gawin po natin. Pag-uwi mo sa bahay, merong niremind sa iyong Panginoon na hingi mo ng tawad. Kapatid, huwag ka nang mag-atubili, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka, umupo ka sa sulok, pumasok ka sa kwarto, manalangin ka muna. Bago ka magluto, bago ka maglaba o maglinis ng bahay, o pumasok sa trabaho, sa school. Kapatid, manalangin ka muna sa Panginoon. Siguruhin mo muna ang iyong kaligtasan. Isikip mo muna ang kaligtasan mo. Pag-uwi mo sa bahay, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, patatawarin ka ng Panginoon. Kung iniisip mo wala ka ng kapatawaran at wala ka ng pag-asa mabago, kapatid, diyan ka nagkakamali. Kaya tayong baguhin ng Panginoon, kaya tayong patawarin ng Panginoon, kaya tayong linisin ng Panginoon. Kaya nga si Mary Magdalene, ang sabi ng Panginoon, nasa na yung mga babato sa iyo? Ang sabi niya, Panginoon, wala na po. Ang sabi ng Panginoon, hindi rin kita huhusgahan, huwag ka na lang magkasala pang muli. Kapatid, lumapit tayo sa Panginoon.
at ang Panginoon, kaya tayong baguhin. Walang sino man sa atin dito na matigas ang puso. Pag hinipo ka ng Panginoon, ikaw ay lalambot ang puso at iiyak sa presensya ng Panginoon. Kapatid, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Wala tayong, lahat tayong magsusulit sa Panginoon. At ang sabi pa rito, and he that curseth his father or his mother shall surely be put to death. Ang sino man daw po sinusumpa ang kanilang ama at ina, sabi ng Panginoon, surely be put to death. Nakakatakot ang mga kabataan ngayon. Talagang masuwayin sa magulang, lumalaban sa magulang, at sumasagot at minsan minumura pang magulang. God forbid, kapatid, pagsisihan mo yan. Pagsisihan mo yan. Sabi ng Panginoon, surely be put to death. Ang sino man daw na minumura, inaalipusta ang magulang, ang Panginoon ay nag-warning, surely you must be put to death. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi ko palalagpasin yan. Malalagutin ko yan. Kaya ang dapat sa mga kabataan ngayon, kung nagawa mo yun in the past, kapatid, pagsisihan mo yan. Otherwise, you shall be put to death. Ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, anumang oras, pwede kang usgahan ng Diyos. Pwede kang itapon ng Diyos sa hell. Mga kapatid, tatandaan natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos mapagpatawad. Subalit ang Diyos din ay hustisya. At walang nakaliligtas sa Diyos, kung dito sa lupa nabibili ang hustisya, sa langit hindi pwede yun. Kapatid, mabili mo man ang hustisya sa lupa, sa Diyos hindi mo mabibili ang Diyos. Kapatid, lahat tayo magsusulit sa Panginoon. Anumang ginawa natin, maging pinakamaliit, nakarecord lahat yan sa Panginoon. Lahat naman po tayo, maging ako, tayo po lahat masama. Nung una, nung wala pa si Kristo sa atin. Kaya nga mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay maghari siya sa buhay mo. Ang nais ng Panginoon, papasukin mo siya sa puso mo. Ang nais ng Panginoon, iligtas ka, patawarin ka, tulungan ka ng Panginoon. Kapatid, wala po nakakahiya sa paglapit sa Panginoon. Lahat po tayo kailangan lumapit sa Panginoon. Lahat po tayo ay masama. Lahat po tayo nagkasala. Walang matuwid. Ang sabi ng salita ng Diyos, wala ni isa. Walang humahanap sa Diyos. Lahat nagpunta sa kanya-kanyang dako. Walang humahanap sa Diyos ni isa. Yung po ang katotohanan, mga kapatid. Ganon ang tao. Pag wala siyang problema, hindi niya maalala ang Diyos. Pag okay lang lahat sa kanya, hindi niya maalala ang Diyos. Pero kapag dumating na yung problema, lalo nagkasakit na siya, sa kanya maalala, meron palang Diyos. Kapatid, pinapaalala sa iyo ng Diyos, siya ay buhay na buhay, hindi siya patay. Ang Diyos ng Pilipinas walang sinasanto.
walang pinapatawad sa gumagawa ng masama na hindi nagpakumbaba. Kaya po, yung mga kurap na officials na nagnanakaw ng kaba ng bayan, wala pong papasok dyan sa kaharian ng Diyos. Maniwala kayo. At ang buhay pa nila dito sa lupa ay may sumpa. Kaya huwag natin silang kainggitan. Huwag natin silang kainggitan sapagkat ang Diyos nakikita ang lahat ng ginagawa nila. Kaya tingnan mo sila, wala na silang kapayapaan. At lahat ng kanilang mga ninakaw, yan po ay mauuwi sa wala. Hindi nila yan madadala sa langit. At sa langit, hindi mo mabibili ang kaligtasan. Kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi ang mayayaman, akala nila nasa kanilang lahat, hindi na nila kailangan ng Panginoon. Kaya, napakahirap sa kanila ang pumasok. Kaya mga mayayaman dapat magpakumbaba sa Diyos. Pero meron din naman mayayaman, may takot sa Diyos at tumutulong sa kapwa. At hindi nang aargabyado ng kanyang kapwa, kundi bagkus siya po ay may takot sa Diyos. Ang sabi ng Genesis chapter 9 verse 6, whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. Mga kapatid, dito sinasabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw daw ay nagbuno ng dugo o pumatay ng kapwa mo, yung din dugo mo ay baka mangyari din sa iyo yung ginawa mo sa kapwa mo. Kaya mga kapatid, isipin natin po ito. Ito maliit, 40 din. 35 mo na lang yan. Ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 21, you have heard that it was said by them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Kapag daw ikaw ay pumatay, nakaabang na ang kahatulan mo. Aantayin na lang ng Diyos na magsisi ka. Pero kapag hindi ka nagsisi, padadaliin ng Diyos ang kamatayan mo upang maparusahan ka na sa hell. At marami na sa hell. Nagsisisi po sila kung bakit kung sila'y nabubuhay pa, hindi sila nakapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kapag namatay ng tao, wala ng pagkakataon magsisi. Mga kapatid, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan hanggat malakas ka pa. Kapag ikaw ay namatay na hindi ka nakapagsisi, kapatid, I'm sorry to tell you, your soul will be tormented in hell. Araw at gabi, walang katapusan. At marami na pupunta sa hell, oras-oras. Sa buong mundo, maraming namamatay na hindi kumilala sa Panginoong Hesus. Na hindi nakapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kapatid, inire-remind ka ng Panginoon. Pinaririnig ito sa iyo ng Panginoon upang ikaw, naririnig mo to, ikaw ay magpakumbaba na sa Panginoon
humingi ka na ng tawad sa Panginoon habang meron ka pang oras. Baka nga ang iba sa atin dito, ngayon na lang ang oras mo sa mundong ito. This is your last day. Kaya pinaririnig ko sa iyo ng Panginoon. Kapatid, pagsisihan mo lang kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas upang hindi ka mapunta sa hell. Marami ang nasa hell ngayon at marami na pupunta sa hell oras-oras dahil lang hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan at hindi sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin ng pagsampalataya, tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At kapag ginawa mo yun, kapatid, ikaw ay mapapatawad na, ikaw ay malilinis na para bang hindi ka nagkasala sa Panginoon. At ikaw ay ililigtas na rin ng Panginoon at isusulat ng Panginoon ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, whosoever shall not found his name in the book of life, ang sabi doon, shall be thrown in the lake of fire. Kapatid, hanggat buhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon magsisi. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Mamaya kung hindi ka makasabay sa prayer ko, pag-uwi mo sa bahay, gawin mo yun. Pagsisihan mo lang kasalanan mo, hindi mo kailangan ng prayer book. Galing lang sa puso mo. Magpakumbaba ka lang, humingi ka lang ng tawad sa lahat ng kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Ang sabi pa sa Matthew 5:22, but I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council. But whosoever shall say thou fool shall be in danger of hellfire. Ang ibig ko sabihin dito, mga kapatid, marami ngayon, di po ba nakikita natin sa social media, bigla-bigla na lang pumapatay ng tao. Kapatid, huwag mong gagawin yan. Mananagot ka sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang iba daw pumapatay na walang dahilan. Kahit na may dahilan ka pa, hindi ka lisensyadong pumatay. Ang Diyos lang ang lisensyadong pumatay ng tao sapagkat siya lang ang may likha sa atin. At tayo nilikha kawangis ng Diyos. Kapatid, hindi ka nilikha ka ng Diyos na kawangis niya. Ibig sabihin, mabuti kang tao. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Nilikha ka ng Diyos na magmahal ng kapwa mo, magpatawad sa kapwa mo, tumulong sa kapwa mo, at pagpalain mo ang kapwa mo. Ang sabi pa sa Romans chapter 13, verse 9, for this thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet, and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Kapatid, ang espiritu ngayon ng Diablo, ang espiritu ng pagpatay ay laganap ngayon sa mundo
kapatid, i-overcome natin ang espiritong ito ng pagpatay sa pamamagitan ng espiritu ng pagmamahal sa kapwa mo. Sa kapwa mo. Ang sabi dito, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ang salita ng Diyos ay nakasummarize sa pamamagitan nito. Mahalin mo ang kapwa mo, kapatid. Para daw maiwasan mong pumatay, isipin mo palagi ang kapwa mo na ikaw at sila ay pare-parehas kayong nilikha ng Diyos, pare-parehas kayong mahal ng Diyos, pare-parehas tayong mahal ng Diyos, pare-parehas tayong nais pagpalain ng Diyos. Walang inggitan, walang selosan, walang paligsahan. Lahat po tayo magmahalan, ang sabi ng salita ng Diyos, para ma-overcome natin yung pagpatay. Kapag alam mo sa sarili mo, kailangan mo mahalin ang kapwa mo, galangin ang kapwa mo, sapagkat siya at ikaw ay nilikha ng Diyos, kawangis ng Diyos. Magdadalawang isip ka na gumawa ng masama sa kapwa mo, sapagkat alam mo, pare-parehas kayong nilikha ng Diyos, pare-parehas kayong nais ng Diyos makasama sa langit, pare-parehas tayong nais ng Diyos pagpalain dito sa lupa. Kaya sabi dito, thou shalt love thy neighbor as thyself. Mahalin daw natin ang ating kapwa kung paano mo minamahal ang sarili mo. Kapatid, magmahalan tayo. Magmahalan tayo upang hindi tayo makapatay ng tao. Magmahalan tayo upang hindi tayo makakumit ng adultery. Kapatid, kapag mahal mo ang kapwa mo, hindi mo isipin yung asawa ng iba, papatulan mo kasi mahal mo siya. Ayaw mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Pag tayo nagmamahalan, hindi ka makakakumit ng pagpatay, hindi ka makakakumit ng adultery, hindi ka makakakumit ng pagnanakaw, hindi ka makakakumit ng pagnanakaw. Itong mga public officials na to, kung iniisip nila ang kanilang kapwa, hindi sila magnanakaw sa kaban ng bayan. Kapatid, lahat po sila hindi papasok sa langit. Huwag natin silang kainggitan. At ang buhay pa nila sa lupa, meron ng sumpa. Kailangan silang magsisi sa kasalanan nila, tanggapin si Jesus makasakaling mapatawad pa sila, at ibalik yung ninakaw nila sa kaban ng bayan. At pagkatapos tanggapin yung parusa ng Diyos at parusa ng batas ng Pilipinas. Ang sabi pa ng salita ng Diyos, love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Kapag daw ikaw may pag-ibig na ni Kristo, kapatid, sa totoo lang, yung pag-ibig na yan, ang Panginoon magbibigay sa iyo. Kapag tayo po wala ng Kristo, para ang hirap nating magmahal sa kapwa. Kung magmahal man tayo, merong ibang rason. Subalit kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, si Jesus magtuturo sa iyo ng tunay na kahulugan ng pag-ibig sa kapwa.
Kapag tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay, kapag isinuko natin ang ating buhay kay Jesus, si Jesus magtuturo sa atin ng totoong ibig sabihin ng pag-ibig, sapagkat ang Diyos mismo ay Diyos ng pag-ibig. Kaya mga taga-Kadiwa, mahal kayo ng Panginoon. Nais ng Panginoon maghari sa mga taga rito ang pag-ibig ng Diyos na magbubunga ng pag-ibig sa kanilang kapwa. Kapag ang mga taga-Kadiwa ay maghahari si Kristo, maghahari din ang pag-ibig sa mga taga-Kadiwa, sa mga nagtitinda, sa mga namimili. Kapatid, isuko natin ang ating mga buhay kay Kristo. Sapagkat si Kristo magtuturo sa atin kung paano ang application ng love sa kapwa mo. Kasi minsan, yung alam natin pag-ibig, kapag wala si Kristo sa puso mo, iba ang ibig sabihin. Kapatid, si Kristo magtuturo sa atin ng tunay na pag-ibig. Kaya sabi ng salita ng Diyos, "For God so loved the world." Ang Diyos ang una nagpakita ng pag-ibig sa atin. Hindi natin mauungusan ang Diyos sa pag-ibig. Ang Ama, hindi natin mauungusan sa pag-ibig. Ang Anak, hindi natin malalagpasan sa pag-ibig. At ang Holy Spirit, hindi natin mauunahan sa pag-ibig. Ang Diyos, kapag meron ka ng Panginoon at Kristo sa puso mo, madali na ang pag-ibig. At ang pag-ibig na yan ang nag-uudyok sa akin upang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Dahil dati rin, kagaya din po ninyo ako, na wala ng Kristo sa puso ko. Ako po ay napakasamang tao nung una, nung wala pa si Kristo sa buhay ko. Subalit kapatid, yung po ay nakaraan na. Tinanggap ko si Kristo sa puso ko bilang Panginoon tagapagligtas ko. At pinagsisihan ko lahat ng mga kasalanan ko. At si Kristo ang nagbago sa akin. Kapatid, minsan di mo talaga kaya baguhin ang sarili mo. Kailangan natin lahat si Kristo. Kailangan natin lahat si Jesus sa ating mga buhay. Sapagkat kung wala si Jesus, walang pagbabago sa atin. Kaya kailangan natin sa panahon natin ngayon na laganap ang kamatayan, kailangan mong papasukin si Jesus sa buhay mo. Nang sa ganon, ang Panginoon ay tuturuan kang umibig sa kapwa mo. Kahit man ikaw ay dating nakapatay, kapag ikaw tumanggap kay Kristo, tuturuan ka na rin umibig ng Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, nung kami ay bumisita sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, sa maximum at sa minimum, yung mga nakakulong po doon, kapatid, sila po ay sabik makalabas, subalit sa loob pa lang pinalaya na sila ni Kristo. Doon po sa maximum at sa minimum, sa Muntinlupa, sila po ay nagsisisi. Nung nasa labas sila, hindi nila tinanggap si Kristo. Kung kailan pa sila nakulong, doon pa sila makakilala kay Kristo. Subalit alam niyo po ba mga kapatid, sila ng mga nakakulong doon ay pinalaya na ni Kristo. Subalit tayo mga nakalaya, nakakulong pa rin sa kasalanan. Sino sa atin ang malaya? Si Kristo ang magpapalaya sa atin, mga kapatid, mga taga-Kadiwa. Sa panahon natin ngayon, laganap ang kasamaan. Kapag meron ka ng Kristo, walang gagalaw sa iyo.
walang gagalaw. You are untouchable. Because kapag ginalaw ka nila, ginalaw nila si Kristo. At walang sino man ang mananaig kay Kristo. Walang sino man ang palalagpasin ni Kristo. Lalo't gumagawa ka ng masama. Lalo't pumapatay ka ng tao. Kung meron dito sa atin, nagawa mo yun, o balak mong gawin yun, kapatid, tigilan mo yan. Huwag mo nang gawin, sapagkat ang Panginoon nakikita ka. Kaya pinaparinig sa iyo ng Panginoon ang kanyang salita. Mahal ka ni Kristo, isuko mo lang ang buhay mo sa Kanya. Kung may galit tayo sa iba, nasukdulan, gagawa tayo ng pagpatay, kapatid, tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon ang pagganti. Sapagkat kapag ang Panginoon ang gumanti, hindi ka na nagkasala, hindi ka pa makapapatay. Mga taga-Kadiwa, mahal kayo ng Panginoon. Mahal kayo ni Kristo. Jesus loves you and Jesus is coming back soon. Jesus Christ is coming back soon. Jesus Christ is coming back soon. Kaya nga po, ang palatandaan ng pagparito ni Jesus, ngayon na po, yung kasamaan ngayon sa paligid natin, palatandaan na si Jesus ay babalik na at kukunin ni Jesus yung mga sumasampalataya sa Kanya. At pagkatapos, maghahari ang Antikristo sa lupa. At 7 taon, parang nasa impyerno ang tao sa 7 taon na yun. Laganap ang kasamaan, wala nang hahadlang sa kasamaan. Lahat ng kasamaan, malaya makakakilos sa 7 years tribulation na yon. Magkakaroon ng patayan, wala nang hahadlang sa kanila. Sapagkat ang Holy Spirit, kukunin na rin sa earth ang maghahari sa mundo, ang Espiritu ni Satanas. Kaya ang mga tao nang magpapatayan. Kaya ang mga tao ngayon, sa lupa na may iwan, ang Diyos ibubuhos niya ang galit, ang parusa sa tao sapagkat hindi sila sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga po mga kapatid, hanggang tayo may pagkakataon sumampalataya po tayo. Hanggang tayo may pagkakataon magsisi po tayo. Ako po mananalangin na sumabay po kayo sa panalangin ko ng pagsisisi at pagtanggap kay Jesus. Kung nais mong si Jesus ay iligtas ka, sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako na isang makasalanan. Marami po akong kasalanan, Panginoon. Patawarin mo po ang lahat ng ito. Panginoon, salamat po. Ako iyong pinatawad. Ako ay iyong nilinis. Kaya naman, Panginoon, sinasampalatayanan ko ang Panginoong Yesus mula sa araw na to. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas magmula sa araw na ito. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, ikaw na po ang bahala sa akin. Sa mga susunod kong gagawin, ikaw na ang bahala sa akin. Ikaw na rin bahala sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung kayo po ay makasunod sa panalangin, binabati ko po kayo. Kayo po ay napatawad na sa kasalanan. Kayo po ay nilinis na sa kasalanan. Kayo po ay malinis na. Huwag na po kayong magpakarumi pa.
kung sakali natukso ka ulit gumawa ng masama, humingi ka lang ng tawad sa Panginoon. At ikaw ay niligtas na ni Kristo. Si Kristo nasa sayo na ngayon. Hindi ka na basta-basta, kapatid. Anak ka na ng Diyos at si Kristo nagahari na sa buhay mo. At ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay. Yung po ang gate pass mo, meron ka ng gate pass sa langit. Kapatid, kung wala ka pang gate pass sa langit, pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka lang. Mag-pray ka lang. Humingi ka lang ng tawad, tanggapin mo lang si Jesus. At ang Panginoon ay tutugunin ka. At dahil anak ka na ng Diyos, kapatid, lagi kang tumawag sa Panginoon. At ang masasamang tao, kapatid, hindi ka na magagalaw. Mga kapatid, mga taga-Kadiwa, marami pong salamat sa inyong oras, sa inyong panahon. I hope and I pray, tinanggap niyo ang Panginoon, ang kanyang salita. Kayo po'y napatawad, nalinis, at naligtas ng Panginoon. Si Kristo lang ang tagapagligtas, wala na pong iba. Kapag meron, ang sabi na salita ng Diyos, kapag merong nangangaral na hindi si Kristo ang ipinapangaral, sumpain ang taong iyon. Sapagkat marami siyang dadalhin sa hell. Only Jesus is the Savior of the world. Wala na pong iba. Ang mga tao hindi tagapagligtas, si Jesus ang tagapagligtas, sapagkat si Jesus ay walang kasalanan, ang tao nagkasala, kaya walang taong tagapagligtas. Kapatid, walang taong tagapagligtas. Hindi si pastor, hindi si father, si brother, si sister, si bishop, si monsignor, si archbishop, o sino pa man. Basta tao yan, hindi yan tagapagligtas. Kahit gaano pa yan kabanal, hindi siya tagapagligtas. Only Jesus is the Savior of this world. Kailangan natin si Jesus. Papasukin mo si Jesus, kapatid, sa buhay mo. Papasukin mo si Jesus hanggang may pagkakataon ka. Baka ngayon, hanggang ngayong araw ka na lang sa lupa, tapos hindi mo pa ginagawa. Kaya tayo mga taga-Kadiwa, maging matalino po tayo. Pag-uwi natin sa bahay, mag-pray po tayo. Humingi tayo ng tawad sa kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. At pagkatapos nun, si Jesus na magtuturo sa iyo sa mga susunod mong gagawin. At kung sino man magbabanta sa buhay mo, ang Panginoon proprotektahan ka. At at magmula ngayon, hindi ka na matatakot. Sa panahon ngayon, nag-aasik ng takot yung mga patayan. Kapatid, kapag meron ka ng Kristo, wala kang dapat ikatakot, sapagkat si Kristo ay nasa sayo na, kasama mo na siya. At ang mga angels of God, kasama mo na rin. Ako po'y magpe-pray na para sa mga taga rito. Panginoon, dinadalayan ko po mga taga-Kadiwa, lalo na po Lord, yung nagbigay ng pahintulot sa akin, pumesto dito, ibalik mo sa kanila ang pagpapala, Panginoon. At sa lahat ng mga nagtitinda, at sa lahat ng mga namimili, Panginoon, pagpalain mo po silang lahat, makakilala silang lahat sa iyo, at maligtas silang lahat. At Panginoon, anumang espiritu ng kaaway, espiritu ng pagpatay, espiritu ng pagsuway sa mga magulang, espiritu ng covetousness, stealing,
adultery at kung ano pa mang espiritu. Espiritu ng korupsyon, espiritu ng scammers, hold-uppers at iba pang kasamaan na gumagawa dito sa Kadiwa, ginagapos ko mga espiritu nito at tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. I release the Holy Spirit ang kumilos sa buong Kadiwa, sa buong Dasma, sa buong Cavite, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. God bless you all and shalom po. Salamat din po sa inyong lahat. Thank you ulit. Thank you.